Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang Part 4 Nanograms Invincible Season 1, halina't simulan na natin. Sa paaralan, sinabi ni William kay Mark na pupunta siya sa Upstate University para sa isang tour kasama ang lalaking gusto niya na si Rick. Tinanong ni Mark kung pwede siyang sumama at isasama si Amber, sabay sabing kailangan daw niya iyon. Sa silid ni Mark, dumalaw si Eve. Nagpasalamat si Mark sa kanya dahil kinausap niya si Amber noong nasaktan siya, at niyakap niya si Eve. Sinabi ni Mark na bibisita siya sa Upstate University at inimbitahan si Eve, pero sinabi nito na hindi siya magkokolehiyo dahil gusto niyang tumulong sa mga tao sa tunay na paraan, sa pamamagitan ng aktwal na pagtulong. Tumawag si Debbie kay Mark at sinabing nandoon na sina William at Amber. Habang nasa biyahe, tinanong ni Amber si William kung anong klaseng tao si Rick, na gustong-gusto niyang makilala. Masayang ikinwento ni William kung gaano kahanga-hanga si Rick at halos hindi siya tumitigil sa kakasalita tungkol dito, na medyo nainis si Mark. Samantala, tinanong ni Nolan si Debbie kung lalabas ito. Sumagot si Debbie na kukuha siya ng mga nilaban at bibili ng hapunan. Pagkaalis niya, binuksan ni Nolan ang bag at napansing nawawala ang kanyang superhero suit. Pagdating nila sa Upstate University, sinalubong sila ni Rick at tinulungan sa kanilang mga gamit. Habang pinagmamasdan nila si Rick, sinabi ni William na magiging magandang weekend ito. Sa isang kiosk, may nakapastil na poster para sa nawawalang estudyanteng si Dog Chest. Si Eve naman ay nag-impake at palihim na umalis ng bahay sa kabila ng mariing pagtutol ng kanyang ama. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang at nagtungo sa kagubatan, kung saan lumikha siya ng maganda at komportableng treehouse na may tanawing-tanaw ang kalangitan. Sa biology class, nagtuturo ang isang propesor pero hindi sang-ayon si D.A. Sinclair sa sinasabi nito. Tinawag niyang mababa ang kalidad ng mga itinuturo at sinabihan siya ni Amber na bastos siya. Lumapit si Sinclair kina Rick at sinabing hindi siya bagay sa paaralang pon ng mga mangmang. Tinawag niya si Rick na impressive pero pinaalis siya ng propesor. Tinanong ni Amber si Mark kung okay lang siya at sinabi nitong masaya siya. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Mark kay Amber na gusto niya sa lugar at gusto niyang pumasok doon kasama siya. Sagot ni Amber, kailangan munang ayusin ni Mark ang kanyang mga grado. Biglang may sumabog, at mula rito lumitaw ang isang cyborg na agad umatake sa mga tao habang hawak ang ulo nito. Nang dakmay ng cyborg si Rick, binato ito ni William ng lata ng soda para ilihis ang pansin. Nainis ang cyborg at sinakal si William, halos patayin siya. Tumawag si Amber kay Mark, at bigla itong nawala. Bumalik siya bilang si Invincible at sinagip si William mula sa tiyak na kamatayan. Pagkabitaw ng cyborg kay William, napatingala ito at agad niyang nakilala si Invincible, si Mark. Sinabi ni Mark sa kanya na tumakbo agad. Nagpatuloy ang matinding laban sa pagitan ni Invincible at ng cyborg. Nasasakal si Invincible hanggang sa maalis niya ang mask ng cyborg na ikinagalit ng nilalang. Inihagis nito si Invincible, saka tumingin sa salamin at nakita ang sarili, isang halimaw. Napasigaw ito sa takot at nagpakamatay. Galit si Amber kay Mark dahil iniwan daw sila nito at basta na lang tumakbo. Umalis siya habang si William ay nananatiling gulat sa natuklasan niyang lihim ni Mark, na siya si Invincible. Samantala, galit na galit si D.A. Sinclair at sinabing, iyon na ang huling beses na iiwan niyang buo ang frontal lobe ng isang tao habang sinusuri si Rick. Si Eve naman ay lumipad, tiningnan ang kanyang telepono at sinabing kailangan niyang likhain ang mundong gusto niyang tirahan. Sa GDA o Global Defense Agency, isang sirang robot clone ang pumasok sa isang silid at sinabi sa mga doktor na nagpadala siya ng clone sa Arctic at nakuha nito ang isang bagay mula sa cosmos na sa tingin niya ay magpapataas ng 60% sa tsansang mabuhay ni Monster Girl. Lumapit siya kay Monster Girl habang natutulog, at nakita ni Samson mula sa kabilang kwarto kung gaano siya nag-aalala. Sinabi ng robot na masaya siyang makita si Samson na gising na. Bumisita si Debbie kay Art Rosenbaum at nalaman ng masamang balita. Habang tinitingnan nila ang suit ni Nolan, natuklasan nila ang mga bakas ng armor ni War Woman, mga gasgas mula kay Aquaros, slash marks ni Darkwing, at friction burns mula kay Red Rush. Pero ayon kay Art, ang pinakamatandang bakas ng dugo ay nasa palso ni Nolan, ibig sabihin, siya ang unang umatake. Sa labas ng gusali, galit na pinagmamasdan ni Nolan ang lahat. Samantala, si Amber ay tumuloy sa kwarto ni Rick dahil ayaw niyang makasama si Mark. Umalis si Rick para bumili ng beer para sa lahat. Nang makaalis si Rick, tuwang-tuwang inulit ni William na si Mark ay si Invincible,
Natural hindi nagustuhan ni William na hindi sinabi sa kanya ang tungkol kay Mark. Samantala, si Eve ay abalang tumutulong sa pagresolba ng mga natural na sakuna at tumutulong din sa mga magsasaka na palaguin ang kanilang mga pananim. Si Robot ay bumisita sa magkapatid na Moller at sinabing maganda ang trabaho nila dahil mabilis silang nakapagpalaki ng mga cells. Gayunpaman, sinabi niyang kailangang tapusin muna nila ang kanilang trabaho at hindi siya makikipagtawaran. Hindi naman siya pinagkakatiwalaan ng magkapatid. Paulit-ulit na kinukulit ni William si Mark tungkol sa pagiging invincible. Ngunit sinabi ni Mark na ayaw na niyang maging superhero at hindi rin siya sigurado kung mapapatawad pa siya ni Amber sa pagkakataong ito. Habang naglalakad sa hallway si Amber, inimbitahan siya ni Kyle sa isang frat party. Tinawagan ni Rick si William at tinanong kung gusto nila ng pizza na sinang-ayunan nito. Habang nasa tawag, inatake si Rick at naputol ang linya. Nalungkot si Mark nang malaman niyang nagpunta si Amber sa party nang hindi siya kasama. Pero agad siyang sinabihan ni William tungkol sa nangyari kay Rick. Sinabi ni Mark na ayaw niyang tulungan si William dahil parang palagi lang siyang nagiging dahilan ng problema. Sinabi niyang uunahin niya muna si Amber at umalis. Samantala, sinabi ni Black Samson kay Robot na mas maganda pa ang pakiramdam niya ngayon kaysa noong wala pa siyang powers. Sinabi ni Robot na bumalik na siya sa HQ habang mananatili siya kay Monster Girl. Nang makaalis na si Samson, hinawakan ni Robot ang mukha ni Monster Girl at bigla itong nagising. Tinanong ni Monster Girl kung nanalo ba sila. Sinabi ni Robot na oo, dahil sa kanya, at hindi siya umalis sa tabi nito habang nagpapagaling. Habang nasa bahay naman sina Nolan at Art, biglang lumapit si Nolan mula sa likod pero may dalang beer. Nagsimula silang magtawanan habang inaalala ang nakaraan. Ngunit napansin ni Nolan ang pagkailang ni Art. Sinabi ni Art na pagod lang siya. Sumang-ayon si Nolan, at sinabing alam niya kung gaano kabilis magbago ang mga bagay. Inabutan niya si Art ng isa pang beer. Samantala, nakita ni William ang basag na cellphone ni Rick at sinundan ang trail ng dugo papunta sa isang drainage sa sewer. Sa party, tinanggap ni Amber ang imbitasyon ni Kyle. Dumating din si Mark sa party. Habang nag-uusap sina Amber at Kyle, hawak ni Kyle ang balikat niya. Tinawag siyang nerdy ni Amber para sa isang frat guy. Sinabi ni Kyle na ganoon din ang sinasabi ng girlfriend niya na ikinagulat ni Amber. Tinanong siya ni Kyle kung may karelasyon ba siya, at sinagot ni Amber, wala na. Nang tawagan ni William si Mark, ayaw sana niyang sagutin pero nagbago ang isip niya. Sa video call, nakita niyang kinakaladkad si William ng isang halimaw. Bumaba si Mark sa imburnal at nagsimulang maghanap. Inatake siya ng mga cyborg ni Sinclair at hinayla sa ilalim ng tubig habang binubugbog. Natagpuan niya ang lihim na laboratorio habang si William ay nakagapos. Habang nakikipaglaban si Invincible sa maraming cyborg, ipinagtanggol ni Sinclair ang ginagawa niyang eksperimento, sinasabing inaayos lamang niya ang kahinaan ng sangkatauhan. Nang matanggal ni Mark ang helmet ng isa sa mga cyborg, laking gulat niya nang makita niyang si Rick iyon, nabubuhay pero wala ng emosyon. Binugbog si Invincible habang si William ay pilit kinakausap si Rick, inaalala ang kanilang naging relasyon. Sinimulan ni Sinclair na hiwain ang braso ni William, na siyang dahilan upang makilala siya ni Rick. Tinanggal ni Rick ang bahagi ng kanyang helmet upang tulungan si Invincible. Tinangka ni Sinclair na tumakas, pero hinarap siya ni William at pinagsusuntok. Pagbangon niya, si Mark naman ang sumuntok sa kanya, nabali ang kanyang panga. Humingi ng paumanhin si Mark kay Cecil dahil sa ginawa niya, pero naintindihan naman siya nito at sinabing ikukulong nila si Sinclair at gagawin ang lahat para sa mga biktima ng eksperimento. Pagbalik sa kwarto, napaiyak si William. Sinubukang kausapin ni Mark si Amber sa kanyang kwarto, pero agad ding isinara ang pinto. Pag-uwi ni Nolan, nadatnan niyang umiinom ng alak si Debbie. Tinulak niya ang tanong, bakit mo pinatay ang Guardians? Umiiwas si Nolan. Nang sabihan niya si Debbie na lasing ito, inihagis nito ang bote sa kanya, binasag ni Nolan ang bote at sinuntok ang pader. Tahimik ang biyahe pauwi mula sa Upstate University. Hindi nakikinig si Amber kay Mark. Pagbaba, nagpaalam siya kay William at sinabing ayaw na niyang tiisin ang kabulastugan ni Mark. Nang susubukan sanang sabihin ni Mark na siya si Invincible, isinara ni Amber ang pinto. Lumipad si Mark papunta sa bintana ni Amber at ipinagtapat na kaya siya laging late ay dahil siya si Invincible. Ngunit sinabi ni Amber na alam na niya at ang problema ay nagsinungaling siya at hindi siya nagtitiwala. Sa gubat, nagkakape si Eve sa kanyang treehouse habang nagbabrowse sa cellphone.
Nagising si Debbie at nakita si Nolan sa ibaba. Tinanong niya ito kung bakit niya pinatay ang Guardians. Sinabi ni Nolan na wala siyang choice at humingi ng tiwala, pero sinagot siya ni Debbie na hindi na yun posible. Sinabi niyang umalis na siya. Umalis si Nolan at sinabing mag-uusap pa sila. Tumawag si Debbie kay Mark pero hindi niya ito sinagot. Maya-maya, inaresto siya ng GDA. Si Monster Girl ay sinalubong ng Guardians. Nagbigay ng beer si Rex, nasa loob ng milk carton, at masayang-masaya si Monster Girl. Sinabi ni Robot na hindi siya kailanman papayagang mamatay. Pero bigla siyang nagkaroon ng glitch sa teknikal na sistema na ikinagulat ng lahat. Nakatanggap ng delivery ang magkapatid na Moller. Pagbukas ng truck, lumabas si Robot. Ipinakita niya sa kanila ang totoong katawan niya. Sinuri niya ang kanilang ginawa at sinabing maayos ito pero may ilang kailangang ayusin. Gusto ng magkapatid na pag-usapan muna ang bayad, pero sinabi ni Robot na trabaho muna. Habang kumakain ng fast food sa loob ng kotse, nag-uusap sina Mark at William. Tinanong ni William kung babalik pa ba si Rick sa dati. Sinabi ni Mark na gagawin ni Cecil ang lahat. Pagkatapos, bumaba si Mark at nagsabing kailangan muna niyang mapag-isa. Samantala, dumating si Debbie sa GDA at tinanong si Cecil kung bakit niya inilihim si Nolan. Sinabi ni Cecil na hindi pa pwedeng ipaalam iyon kay Nolan. May isa raw lang ang posibleng makalaban kay Omni-Man, pero sinabi ni Debbie na hindi pwedeng mangyari iyon. Habang nasa Himalayas, nag-e-ensayo si Nolan kung paano ipagtatapat kay Mark na pinatay niya ang Guardians. Sinabi niya sa sarili na gagawin niya ito para sa kapakanan ni Mark. Inilipat ng Moller Twins ang isip ni Robot sa bagong katawan. Sa unay nahirapan sila, pero sa huli naging matagumpay. Tinawag ang bagong robot na Rudy. Naiyak ang clone habang pinapanood mamatay ang orihinal. Nang hingin ng twins ang bayad, sinabihan sila ni Rudy na bumalik na sa kulungan. Nagsimula ang labanan. Natalo nila ang maliliit na robot, pero lumitaw ang mas malaking robot at binugbog sila. Hinahanap ni Nolan si Mark pero walang tao sa bahay kundi ang GDA agent na agad niyang sinaktan. Dumating ang mga agent pero pinatay silang lahat ni Nolan. Natuklasan niya ang bahay ng GDA sa tapat nila na lalong ikinagalit niya. Pinatay niya si Donald kahit nagpaalam pa itong, "Honor to serve," bago pasabugan ang bahay. Nagkita sina Mark at Eve, at sinabi ni Eve na ngayong araw ay siya ang tutulong. Matagal na raw talagang may koneksyon silang dalawa. Galit na galit ang Moller Twins kay Robot dahil dinaya sila nito. Nakipaglaban sila sa higanting robot pero bigla itong umalis matapos makatanggap ng tawag mula kay Cecil. Habang nagmamaneho pauwi si William, sinalubong siya ni Omni-Man. Takot na takot siya pero umalis si Omni-Man nang malamang kasama ni Mark si Eve. Halos mamatay si William sa takot. Sinabihan ni Cecil ang Guardians na manahimik at maghintay. Galit na galit ang buong team lalo na't hindi na tumutugon si Robot. Biglang dumating ang bagong robot at ipinakilala ang sarili bilang Rudolph Connors, at sinabi niyang drone lang ang dating robot. Tinanong ni Kate kung paano nila malalaman kung totoo ang sinasabi nito. Sinabi ni Robot na pwede siyang tanungin ng kahit ano. Nadiskubre ng GDA na nakakalipad na ng madali si Mark. Dito na nagtatapos ang Part 4. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.